dito. Sana makabawi naman yung mga kupunan nating mga Pilipino dito dahil OG, nasampulan sila agad ng BB team, no? Oo. Nakuha agad yung tamis ng game number 1. So tingnan nga natin dito, may drop naman ata tayo. Pintahan na natin yan. May adjustment ba kailangan sa drop, Oli? I think so. Drop. Tingin mo? Like, tama naman no? Open yung mga Batrider nun, hindi nila pinik. Mga Batrider Ember, mga winning heroes sila. Open naman kanina. Pero ta Shadow Fiend makakalusot. And that's gonna be... BB yun. BB pa. Ako kay Shadow Fiend ni It di pala. BB na ako. Ngayon ka mag-brew. Ako agree ako dyan. Ngayon ka mag-brew. It's time na yan. Oo. Darkseer agad yung answer nila dito. So ito yung Shadow Fiend na magkakaya Yasha. Ano mo, alis ng carry. Pag-mimid yan. Bagay GPK yan. Nag-Darkseer ka eh. Gusto mo yung mga mid na mga spirit dyan. Storm, Ember, Void. Tanggalin mo na yung Pack. Yes. Storm. Ito ata parang pwedeng combo lang alisin mo. Tanggal ka ng Darkseer, tanggal ka ng Taskar. Pero Potol yung inalis nila. Interesting. May Tiny pa rin. Iniisip ko, Tiny Taskar yung tatanggalin mo dyan. First pick Darkseer eh. Ano ba yung sinasama dito? Or, hindi, sa bagay kasi like sa takbo ngayon ng Dota, ang dami namang melee. Especially for OG, no? May clockwork pa sila eh. May Nyx nga na lately, napipick naman ngayon eh. Okay din naman yun against kung may Darkseer ka kasama. So, hayaan mo na lang. Like, tignan mo na lang kung sinong mag-e-end up. No? Hindi kasi magsayang ka ng ban na meron pa rin makakalusot at the end. Tignan natin. Nag-iisipan nilang maigi yung May Spirit Breaker pa nga sila eh. Oo nga. Yun din yung kadalasan nilang nilalaro ngayon, no? Parang yun yung mga high chance na napipick ni teams. So, tingnan natin. So, napapaisip bigla yung BB dito dahil nga doon sa ganung opening pick ng OG na Darkseer against Shadow Fiend. Yung SF mid naman, like, walang katapat yun, ah. Kahit anong inayin mo dyan, okay lang. Kung kinounter ka, like, tama naman eh. Kaya nga sila nag-Darkseer dahil SF opening first pick mo. Templar, yung tinanggal nila dito. Listen lang yung set it. Pero dami pang hero open kaya Kalikes, May Wind Ranger pa nga. Hindi nga nila talaga ibinaban eh, no? Wala pa namang March ngayon. Apoy, napapagaling na. Kailangan ko galingan. Ganun na yun, no? Kailangan ko lumamang sa mid. Yes, sir. So, paano to? Sa bagay, kung SF din kasi yung first pick, most of the time, ang gusto mo, melee din kasama niyan eh. Lalo na kung ganito, Darkseer ka pa. Pwedeng ikaw yung umagaw nung ikaw mag-clockwork, ikaw mag-tuskar. May makukuha ka din, kumbaga. May makukuha ka rin. Kung may sure may ibibigay ka, pero for sure din naman may makukuha ka. Let's see. Yung talagang isang ban pa lang, nababalo na sila eh. Tiny. So, jack. Hindi, okay lang. Combo naman yan eh. Like yung vacuum to ice pot, di ba? Sige, Taskar na save. Hindi, kunin mo muna yung Tuskar or kaya interrupt clockwork. Yung buwisit pag Jakiro ko eh. Yung nababaterya ka. Buti nga yung pinipili na ngayon, gawa din ng kag eh. Pero mas nakakainis din ngayon yan eh. Binabato-bato ka lang ng kag. Parang man siguro mag-clock ka na. Basic naman yun. Maganda rin naman kasama ni SF. Kahit sa lane eh. Lagay mo yung ano. Huwag ka maglagay ng tag team, lagyan mo yung drinking bodies, hindi makamatay ni Darkseer yun eh. Meron ba silang offlane na magandang kunin, BB? Agad? O support na lang muna talaga ulit? Kung offlane, gusto mo, mag-range ka rin, mag-razor ka, kaso parang greedy. Kung SF first pick mo. Support lang muna? Support na lang muna. Like, ipang ano mo na lang to. Narin kasi ginagago rin tayo ditong PGL eh. Nilagay yung 13 dito eh. 13 dapat yun eh. Baligtad eh, no? First pick yung SF, siya yung 9. Yung Darkseer yung 8. Baliktad. Na-confused din ako kaya napatingin ako eh. Pero alam kong
Alam ko first pick yung SF, di ba? Ayun, nakalagay nga, first pick yung OG. Baliktad nga. Baliktad lang. Kaya production. So ito naman, wala namang bago dito. Ringmaster. Ay, hindi 2 picks nga sila. Oo nga. Kasi, ba't ganun? Teka, ba't ganun? Ano ba yun? Baliktad nga yung nakalagay. Oo nga. Naka first pick yung OG, ang first pick yung, ano, yung Dapat BB. ito. Bobo nung ano. Kahit ako nalito eh. Clockwork na lang to. Kung may sasama ka melee kay Darkseer, na ginagawa Clockwork naman or nila yan. Next, or yun nga, yung gusto mo. Spirit Breaker, okay lang naman ah. Kasi na-feel ko kaya nila kinuha si Jakiro para at least makakapag-clockwork na sila. May combo pa rin. Yun naman yung ginagawa ng OG nung nakaraan, di ba? Ay din kasi minsan ni Clockwork na may Jakiro kasi pinapatay lang yung cogs niya, isang hit lang ni Jakiro. Tsaka Tuskar, para mas-safe na lang. May pang-save din. Tingnan mo yung concept na gusto mong gawin. No? Nag-ring master Tuskar. Isa na yung gustong-gusto niyan. Super save. Super save. May snowball ka na? Meron ka pang escape act. Kung makakombo ka nga naman ng vacuum wall kung may escape act ka lang din or may snowball Kasi ka. mong favorite to, extreme. Favorite ng extreme yan eh. Di ba sinisihin ko pa si... Palitan. Next na ba? Palitan Favorite sila ni ano dyan, ni... Uy, Kes, lumabas. Di ba maga yung Kes pick? Okay lang, wala naman ng offlane na parang... Hindi, dami pang kontra. Pwede ka mag-timber, pwede ka mag-tide eh. Okay, action Timber, no? Available pala. Okay, tatide ko na yun. Nakita mo, Darkseer. Guys, sarap mag-tide hunter dyan. May combo pa kay SF. May pang wami-wambam ka pa. Malay mo, SF mid dyan, hindi naman SF carry. Diba? Oo. Ursahan ka mamaya. Oo nga, yung worst pala, ursahan ka na dyan. Yung pala yung worst, ursahan ka na dyan. Oo, dahil Hoodwink Darkseer magkasama sila. Okay. Interesting. So di na sila parang nag-overthink na hindi kailangan melee kasama ni Darkseer yung mga ganyan para mas lumakas yung lane. Malakas din naman sa lane si Hoodwink. Hindi lang talaga siya yung ina-iron shell ni Darkseer. Ang dami rin kasing open na offlane na pwedeng lumain kay Kes. Kumbaga hindi ka matataranta kahit ilaspik mo pa yung... Kahit ilaspik mo yung offlane. Pwede ka rin mag-carry. Tama naman eh. Kung gusto mong carry yung kulang, pipik mo na. Okay, mag-mid ka lang. Kunyari, yung ban ka nung pack, tapos mag-pick ka nung pack, ban mo yung mga gantong hero. Yun naman yung maganda sa 18 pick eh. Dito kasi makakapang-counter ka na eh. Or makakapag-set ka nung hero na mababan mo yung pang-counter. Baliktad lang yan, naka-17 eh. Talk shit. Sila yung nag-ember. So pinakita na nila na Shadow Fiend safe lane to. Ember Spirit mid. Okay. Vessel this game, decent din naman. Like yung chains din naman, no? Walang kwenta yung surge dyan. Laban lang sila ng Huskar. Follow up na lang. Like, pwede mag-team fight item for BB. Yun na lang hinahanap nila dito eh. Knowing Japoy, parang Storm Spirit lang punta niya eh. Pero mukhang ibaban pa yun eh. Kung Ember ka, okay ka lang naman dun sa mga ano. Okay ka lang sa mga void. Timbertide na yan, ban nila. Tapos mag-BB last pick yung BB. Okay na. May pang lane ka na kay Kes. Yopaj Shiro. Ang gusto mong mid for Yopaj? Pak? Kung ganyan yung hero, maganda yung back. Kahit sabihin mo Ember yung kalin, lane lang naman yun. Ang hinahabol mo dito yung papasok dun sa likod. Tsaka hindi nga ganun kaganda pa yung catch ng BB. Like, root lang chain, so makapag-face shift ka pa rin naman. Yun, hindi pwede rin naman pakibad eh. Mas madali naman talaga kalaban yung Storm kaysa sa pack. Kasi pa silang ban eh. Tingnan natin kung ano yung kanilang mapipili dahil wala sila masyadong time. Ubus na rin itong reserve time nila. 20 sec para sa side ng BB. Sa range lang yan, tatanggalin nila dyan. Ayun, kinakausap siya. Ano ba gusto mong alisin ko dito? DK. DK. Yep, available pala. Nakakalimutan natin yung hero na yan talagang pang lane against Ember. Talagang mas pinili lang nila yung mga hard counter ni Ember. GG, MK tayo dyan po eh. So, tinanggal na yung Tide Hunter. Offlane hero para kay Miero. BB nga. Yun lang yung okay eh. Pag nag-centaur ka dyan, di kumain ng bubog yun. Jack-jack pati si Kes yung kalin mo. Or like, mayroon ba silang magandang heavy spells pa? Wala na ata eh, no? Phoenix up. Yung mapaparing master recipe pa nun. Bakit ata tayo? Lardar. Okay. Makita naman natin to na pinatatapat sa skes. And maganda rin naman to kung kahit pa paano may SF kayo. Tas Taskar kasama mo sa lane kung sakali. Di pwede ka mo rin. Pwede rin Link Master. Oh. Pero feel ko saved eh. Taskar. Parehas kasi may pang save eh. Parehas save hero rin. Kung ako tatanungin mo eh. Pero mas sa kung nakikita sa BB kapag Taskar si Si save gumagamit.
Tapos na yung kabila, sino na? Heroic. Heroic na yun. Palo-palo sila JP. Buti pa doon, at least nag-game to din. Makikinga, sabi ko sa'yo eh. What did I say? Ayoko nito. Takot kang counterin si Ember, so binan mo yung Huskar pati DK o nag-MK. Pero ayoko nito. Pero kasi enabler naman yan eh, like may combo ka eh. Kunyari, ma-vacuum boundless. Hukungs ko man to vacuum. Okay naman siya eh. Siguro inisip na lang ng OG dito. Wag natin, nakinig sila sa suggestion ko, boss. Manalo si Japoy, priority mo si Japoy. Pick mo yung counter. Ngayon, pag natalo pa rin si Japoy sa lane dyan, kasalanan niya na yun. Diba? Pero at least priority na siya ng team niya. Alam naman natin yan eh. Ember versus MK, talagang dudurugin ka sa lane. Hindi lang kasi talaga ako fan ng MK mid ngayon. Gawa ng, hindi na siya yung mabilis sa map. Yung nawala yung ano nila. Sa trade dance kasi, diba? Sabian ba yun? Nakalimutan ko yung tawag. Basta wala eh. Sabian something, yung mabilis siyang tumalon-talon. So yan na nga, tapos na yung drafting natin dito. Pero based on drop, Sir Polly. Oh, ayan, para makakontra tayo. Doon pa rin ako sa sa dark side. Wala eh. Hindi natin iisipin yung team. Drop lang. Doon ako sa right side, sa dark side. Dito ka, so sa BB team ka na naman. Parang ganoon yung punta. SD. Ano yung support nila isa? Woodway. Hindi kayo, puso pa rin. Sabi nga, puso. Wala, hanggang matalo na. Hanggang matalo na, nandiyan na tayo. Ako hindi lang talaga Pero ako based on drop, mas gusto ko nga yung drop ng ano. Mas, ganito naman yung BB team eh. Laging gumagawa to ng lineup na pang kompleto. May pang Siege, may pang Roshan, may pang team fight, di ba? Kung meron man ako parang siguro alangalan doon sa hero ng sa BB, Bakings Ladder, na hindi ko na kung mag-work ba sa lane or not kasi parang 50-50 pa rin siya doon sa Against Kiss, okay lang yan. Kasi nga naman, di ba, minsan na pumapatay siya pagka-lane mo si Kiss yung bigla kang na-slow. Pero Slardar kasi meron siya nung may pang-interrupt ka, may stun ka, pwede ka rin maglagay ng sprint. Yep. Yung ano ka, tawag doon? Lakas nga lang din kasi talaga ng kasama ni Kiss. Tsaka hero. Leg day, yun yung ano ni Sir Jules. Yung pasit ni Slardar yung leg day. Pero malay mo naman, no? Ito na yung time para makabawi nga yung OG to force that game number 3. Ang mahalaga dyan, ang maganda dyan, puro game 3 kami. Kung sakasakali. Eto na yun. Sana ma-game 3 ng OG to. Dahil kung, Diba? kung masasample lang sila dito, 0-2 boss. Wag naman. And eto na nga mga bossing, no? Game number 2, OG versus BB. Makabawi sana yung ating mga kupunan nga, ano? Huwag nyong sirain yung streak namin na game 3. True. OG, please lang. First day, puro game 3 kami, OG, ha? OG, please lang. Second day, huwag nyo sisirain yung streak. Kimo Poly, di mag-game 3? Diba? Nemesis nga eh, diba? Pinag-game 3 tayo kanina. Pero tingnan nga natin kung gagana pa nga itong MK. Dahil nga kasi nawala nga yung pasit nga naman ni MK. Kailangan kasi nun, no? Diba yung max yung 3 dance na level 5. Daya nun eh. Level 5 pa yung kailangan. Ang tagal kamo nung bago mo ma-reach yun. So, Sige, guys, ako na nun. Ito ko na lang. ito naman maganda yun. No? Like, Nakapag-pre-sell ka naman sa ulti. nakaiwas ka. Buy Pero kasi time dati din. talaga sobrang daya eh. Ang bagnong, ang bilis-bilis umakyat. Grabe yung movement. Ito, ang nangyayari ngayon sa MK, nakapag mischief na yung ginagamit nila pang Keys mobility. Hindi na yung 3 dance. Tagal kasi. Paano pag malas-malas ka pa, yung nagiging puno ka. Kaya maganda yan, mag-trip ka ano ka. Kahit ka mag-mischief dun sa may... Aray mo, na din na yan. Nag-bound the strike ka sa unang skill point. Eventually naman. Coach ako nga. Oh, Mga bad beats, level 2 gusto mo eh. ay, di ba? Nadinayan nga ng range creep eh. Si GB kayo matapang yun. Isang creep na lang yung kailangan niya pero makumauna pa rin naman yung mag-king. Pero first blood Miero! Meron pala nangyayari sa baba. Natay si Nat bossing, no? Oh my God, and direct. Yung first blood na yan, guys. Diyos ko, nakakalungkot na yung nangyari. For inquiries, just message ko yung page po for more information. May sasagot po sa inyo dyan 24/7. Masyado ako na-focus doon sa mid na inantay ko kasi sino mag-level 2. Umauna. Tinatry ni GPK, hinatak niya yung wave sa tower eh para mamamatay agad yung isang creep eh. Mag-level 2 siya. Nakapokus tayo masyad. Naka-tunnel vision din tayo sa mid. Pero Hindi nga. yun kasi like how? Jakiro kiss kayo eh. Hindi ko alam paano nangyari sa baba eh. Sorry guys kasi naka-focus nga kami sa mid kanina. Jakiro kiss kayo, talo kayo sa lane. Na first blood ka pa. Sira yung mic, hindi narinig. Boss, mag-ano ko ah. Oo, feel ko. Pull ako. Baka ganun. Magpupull ako. Ano, mag-get-the-word ako, tatagal ko send. Mga ganun. Naiiwan si Kes. Naiwan si Kiss. Oh my God. So, inabot siya doon.
Ito, gusto ko apoy. Nag-apoy si Taskar. Dire's top tower Yan yung masarap yung buhay. Yung slather ka na naka-first blood. Slather na ako, di ba? Yung pa yung maganda. So, stats item na yan. Guaranteed for Buhay ka Miracle. na dyan. Mga double bracer boots ka dito. Okay na. And namatay pa yung Hoodwink sa may top lane. Though, Kiratich dito will be the trade. So, Nico dito, claiming his life. Pwede na. Good trade yun. Yes. Ang Napatay gusto, mo yung ang Shadow gusto mo Skin. dito yung naka-solo XP si Darkseer. Tumaas agad yung level niya. Ma-level to yung Iron Shell. Yung tipong pwede mong iwan agad or worse, yung naka-domi ba? Pero ewan ko kasi kay Nico, most of the time baka biglang arcane lang to, yung nagme-meka lang. Straight to dun sa team fight item lang, no? Para mas Arcane malakas mech. agad sila sa engagement. Nangyayari naman ha, at least ito na yung advantage nga nung sinasabi natin MK versus Ember Spirit. No? Eventually mapupugo ka. Especially kung magle-level to yung Jinggoy. Yan, doon naman na yan talaga lalamang. Sakit sa ulo niya. Yung may additional damage agad na 50 yung MK. May pagharasan sa'yo. Pag napuno yung Jingo, babawang destroy kasama yung creep full HP. Yun yung nakakainis sa kanya. Pati page sa consumable. Good Joshua. Pero puputulin lang naman agad. Di sabi kanina ito, may nagtatanong pa rin sa atin, sino ba na bang sa drop? Kami dito, ano kami dito? Si Polly, gusto na BB ako rin eh. Gusto, kung drop yung pagtitingnan, mas gusto ko yung drop ng BB. Pero kasi nga, puso all the way tayo guys, eh, no? Based on drop naman. Pero the Shadow Fiend down! That's the second time na mamamatay dito si Kiratich. So, Kakabuhay niya lang, hanap pa contest ata sila dun sa may shrine. Ay, sa may Lotus boss. feel ko, ganun na nga yung nag-end up, no? And yung high level Darkseer nga, dito magmamatter yung damage ng Iron Shell talaga eh. Level 2 Iron Shot, masakit na. Hindi na biro yun, hindi na damage siya yun. Lalo na kung SM pa lang. Oo, mataas yung armor mo sa physical damage, pero magic yun eh. Yun naman pala, hindi naman nila kailangan ng melee pa yung hero dito. Pero Monkey King, Tanda daw si GPK Ember, eh. hinabol dito with under the chains, bound strike connects, and GPK dito with a set of fist, making sure na walang Jingu buff na mapoprovide for Yopaj. Same thing with the Tuskar with the snowball, pero just one more. Jingu buff secured, Yopaj dito. Maybe going back in. GPK Nasira dito. nata yung Ang ulo ni layo. GPK, Ano, boss? dapat nandito na si Ember pa kasi. Now, Yopaj dito. Damay mo yung SF boss. Double kill. Namatay na rin sa may baba. Ito na yun. Hindi kaya wag mo nang pustahan yung audio. Panyalapagan, Oo, malas yan. malas. Pag tinitigilan mo, doon na nanalo eh. Ito yung maganda. Like yung umpisa pa lang, lamalamang yung OG. Alam natin yung OG kapag sila yung lamang nang na-rundown to. Boss, tatlong lane na yan. Isipin mo yung SF 2 times na namatay. Yung baba, nabawian na ni Kes. Lamang naman kasi talaga sila dapat sa matchup. Yung MK, pati Ember, hindi mo na alam kung anong ginagawa ni Ember. Nababaliw na si GPK. Andun yung wave eh, no? Hindi ko alam ba't napunta doon yung Ember Spirit. Pero, Siguro nag-lure siya ng creep wave. Dinala niya papunta sa taas. Pero like, ba't sa taas? Hindi ba mas magandang dalhin mo na lang sa level ng first tower? and yung build nito, hindi to yung flame guard na pwedeng pang farm. Nag-change to eh. Oh, si Miguel, oh, eh ako naman, 5 hamster na lang, baka matalo pa. Naubos yung tricky mo po sa... Hindi, pambawi yan, Miguel. Tiwala ka lang. Huwag mo sukuhan. Para meron ka pang lapag sa game 3. Kami lang yung pwedeng sumuko kasi wala. Wala pa natin, talo yung mga Pinoy. Huwag mo lapagan. Supporta nga, pero stun dito. Connects on 2. Scam might be in trouble. Mukhang mamatay naman yung Jakiro. Pero how about Natsumi? Can he fight back? Mukhang malabo against 2, no? Kailangan mag-grappling claw out. Uy, buti na lang Di dito nga lang naman. tumama yung Impalement Arts for save. So makaka-disengage naman na malinis dito yung Kez. Pero sulit nga naman, no? Like, dinadamage mo yung Slardar. Pero kasi nasa tubig ka kapag ka second skill ka yung slithering flash. So natatolerate yung Slardar. Uy. Ibabalik lang niyan. Oh. Ibabaon nila dito sa GPK. Good push for play. Jingu buff completed. Yopaj dito. Just a couple of right clicks and enough. Take down this Ember. Masakit na yan, boss. Naka-ano na to. May gloves na to. Tapos may frost pa, no? Make sure na talagang nga doon yung slow. Dire's Ngayon nga, kahit greedy ka na lang pag kinorosion mo eh. Pero may gumagawa rin naman, lalo na kung lamang na lamang. Hamster na lang. Oh, feel ko malas yung kambing mo eh. hamster Hamster lang lang. talaga dapat nilalapag din natin. Muntik na kambing yan. Hindi kasi, nag-up kasi tayo eh. Parang 5 hamster lang naman yung nilapag ko eh. Dinagdagan ko lang kasi nanalo tayo ng game 3. Parang niroll mo lang. Oo, niroll ko lang. Naging kambing eh. Ay, wala. Salita, ano ka na talaga. Tanggapin mo na. Paagang rotation for GPK. Di niya na-afford mag-stay sa mid lane. And mukhang may makukuha naman sila dito, which is Scam. Sa wakas may nagbunga na sa ginawa niya. Kasi siya pa nakakuha. Di siya yung nakakuha doon. Pero Snowball, that's gonna be tossed. Siya naman yung pwede maging trade-off. Support for support. Katumi goes down. Oh, kita mo, ang dali ng laro ng OG kapag binigyan mo ng advantage si Japoy. So talaga priority lang hero for Yopaj. True. Palamangin mo sa matchup sa mid. Ayun yung importante. Totoo.
Coach ka ng team na yan, nare-realize mo na yan. And now, GPK is gonna be next. It's level 5 Ginawa na only. po, Wala pang triples. Remnant. Good bushwalk, but the chains will be there to hold him. Sustain given from safety. Pelminas dito mama for the slow, but I think the best to push him away. Yopach continue for the chill. Medyo na naman, boss. Kill, one more, or maybe two. Side of fist, chains, snowball on its way. Patay pa rin naman dito sa GPK, but can they bring down Yopaj? Nakakagandang bushwalk onto. Makaka-disengage dito yung Monkey King. Granade kasi siya eh. Pero ay, tumama pa yung Pelminoids. Okay lang, wala tayong spell eh. Life steal, 2 seconds para sa Magkaka-bounce Boundless. Magkakaroon ng way para makapag-live si Yopaj dito. And yes, he'll make it. Namatay yung Shadow Pin, habang nangyayari yun, Kimo. Looking good. Eh, ako naman! Dapat pala first 10 pala yung hindi na lang natin sinukuha. No? Swerte na tayo dun. Kanina ba? Swerte na tayo First dun. 10 kills ba sa game 1? Talo sila. Hindi, ganun din. Talo pa. Hindi, pero at least bawi tayo dito. Tala pag ulit tayo first 10 kills eh. Yun yung point. Hirap mag-isip yan. Kailangan tayo i-cover. Ang problema, wala na kasi kayo lead hero. And siya na rin yung ina-atake dito. Good bushwalk again on 2 with the ice spot follow-up. Tuskar goes down first. Kiritich dito. Trying to kill someone, but they can't do it. Patay pa nga si Kiritich na naman. Ano yung kami yung recovery lane nila? Ito na, kinagat na sila ng 18 pick Ember Spirit. Energy? Pakikitang gidlas na si DP. Nagpabawi lang din kay Jacko. Hindi pwedeng laging lamang si GPK sa matchup. Nung huli rin naman talaga silang naglaban, boss. Nanalo yung OG ng Trigger. Yung Bibir, nung nakalaban nila yung OG, nanalo sila Trigger! Ay, Opach! No! Tumating si Miero. Nakakurong Wala pa sudden, so... Nakakurong si Bishi, boss eh. Nakita mo pagka-damage nung Slithering Crush? Tsaka na-interrupt yung Wukong. Like, pwede na eh. Kung makapag-Wukong siya, makapag-mischief, di ba? Makapag-out. Pero kasi ba't kasi check siya ng rundon? Wala naman yung support niya. Nasa taas. Okay lang yun kung... Ang ganda lang din ng ginawang rotation ng BB na yun. No? Nag-fully commit sila, sinama nila dito si Slapdar para makarecover yung Ember. Tignan mo naman kasi level 5 lang to, kasing level niya lang si Teams. Okay, okay lang. Normal naman yan. Ice versus ice. Ice spot. Lugi ka kasi, Ice may shard. apoy to eh. Oh. Sabi nga kasi ni George, apoy, oh, ganda apoy. Eh, may apoy naman din si Jakiro, di ba? Match lang. Pares silang ice and fire, pero aabutan nga lang dito Jakiro. Scam. That's a freebie for the side of BB. GPK, nakakuha na siya ng kill sa wakas. Ito na yung habol-habol kay. Pero Gusto mo na. teka. Hindi ko aabutan eh. Ay! Nagigit si Ember! Kailangan nila Quill and Blade. Pero Ember still. Snowball to drag him. Over to Nico. Nico dito. They have the chains. They have the ice shard. There's nowhere to run. Teka lang. Maganda na yung start. Pero teka, yung wall dito medyo annoying. Yung illusions. GPK is low. And teams trying to finish him. Tsariin mo, tsariin mo. Remnant. Nakapag-out pa rin naman si GPK. Pero wala na siya masyadong... Okay lang, lakad mo tapat lang. Walk trip yun. And not, may maaabutan ata siyang freebie sa likod. Yes, that is Kato. So, Natsumi dito, claiming his life. Dali nga naman atakihin ng carry lane nila. Like, sumuko na si SF eh. Tapos kung yung Ember nyo hindi naman healthy, pero yung ginagawa ni MK dito. Where's sila eh? Kita nila. Piniping nila dito si Monkey King. Tapos tinatapangan ka pang ganyan. Kahit ikaw, masisindak ka eh. Nag-i-stock lang naman pala kasi si SF. Eh. Ikaw naman yung gapo eh. Sinisindak mo naman. Radiant's bottom tower is under attack. 4K na. Kalamangan ng OG ha. Namang pa rin. Ang mahalaga dyan, namang pa rin. Top 3 net worth itong mga core ng OG. Yung Ember, baon pa rin naman hanggang ngayon. Mas mayaman pa yung Hoodwink sa kanya. Mas mahirap to para sa side ng BB dahil ano rin to, yung lineup nila to dapat rundown to eh. Mga walang big cooldown na spell tong hero nila. Lalo sa OG. Like anong hinihintay mo dito yung big spell? Yung ito na nga, yung sinasabi mo, diba? Yung diretso Greaves lang for Darkseer. So, mas mahirap na ngayon yung team fight. Ganda naman yung creeps eh. May chains, may corrosive haze. Yes. Kahit yung sa impalement arts, madidibak mo agad. Oh. Pero inabutan dito. Will be Katomi. Darating si Yopaj with the bounders into the Wukong's play. Kiritich dito. Needs to back away. Now, looks like Katomi na lang dito yung pwede maging casualty. Unless may maabutan pa yung OG ngayon. Mukhang wala naman na. Play safe lang. I-isolate mo lang yung lane na to. Mataas na yung level nyo. Huwag na rin kayong mapabawi ng, alam mo yun, yung laban ka ng laban ng pilit. GPK. Are you sure? Control. Disable. Boundless. And good thing di umabot yung vacuum. Luti na lang. Kasi patay na siya dun. Bakit yun, may interrupt siya. Yung parang manonormal pa siya ng manonormal siya habang naka-vacuum. Gaya, lamang yung OG natin. Okay na to. This is it. Sabi nga namin sa inyo, lang nga namang kiboboli, hindi mag-game 3. Ay na nga, di ba? Alam nga naman sirain yung streak. True. Huwag niyong isuko.
Alright. Radiant's bottom tower. Pabottom naman sila dito ngayon. Mahalaga dito, mayaman naman yung ano nila. Mayaman yung Kiss eh. Dito pwede mong masabing Josh yung Kiss. Daming buff niya, no? Mm-mm. Naka-team item agad yung Darkseer. Protektado yan. Kaganyan. Ngayon kung... Sabagay kasi level pa naman yung kailangan nitong hero ng OG, no? Ito rin yung masama kapag sobrang yaman mo eh. Na mababa pa yung level mo. At eto na naman, may nakakita dito. Sharpshooter. Diffusal Blade completed na dito with Haste Rune for Yopaj. So offered pa niya dito maghabol. And Ember Spirit, kailangan mag-remat out. Eh, nakakatakot yung makikita mong may diffusal na agad si MK. It's time na para mas lalong i-choke dito yung BB sa mapa nila. Mababalasubas ka kasi dyan eh. Yung natatakbo-takbuhan mo pa siya, okay pa eh. Pero itong once may diffusal, ang daling pumatay. Good item talaga to for MK. Tapos JPK dito with the Boundless Bushwhack combination. Easy Ganun kill. lang kasimple. Yun naman kasi. 6k advantage! Boss, may maganto naman pala tayo kasi. Palamangin lang si Japoy. Ang dali nung Dota talaga ng OG pag good si Japoy. Bigyan mo ng bad start si Japoy. Nakita na natin yung kagabi. Oh, sobrang passive, di ba? True. Wala nangyayari. Pero at least pag lamang si Yopaj talagang siya yung gagawa ng space eh. Siya yung gagawa ng move. So may setup dito, Kiritich. Interrupted yung kanyang requiem. Pero nandito yung Snowball. Wukos command committed though. He's out of mana. He needs to get away from this. Now Mischief over to Kiritich. Di naman naabot si Yopaj. So kailangan na mag-disengage. Kulit din talaga nung anong yun eh. Palipat-lipat ka nung statue. So at least hindi naman daw napahamak si Kiritich doon. Naisalba niya ang kanyang sarili. Ang problema nga lang, 13 minutes pa lang tayo. 7k gold lead na yung OG. Sobrang laki niya ito. And now, may blink naman yung Slardar. Di ko sure kung enough ba to? Like, ano ba yung follow-up? Yes, madaling initiation, pero yung damage na parang hindi pa ganun kataas eh for BB. Kaya yung masaklap ka mo ito pag nabutong lahat ng sarsahog nila. Okay, ito yung Crimson. Hindi naman kailangan ng pipe eh. Crimson Lotus ka lang ata dito. Solve na yung BB. Ito yung masasabi natin Crimson game. ASF, Slardar, Ember, di ba? Ayaw ka pantantanan. Pumipilit ka na nga lang makapag-split-split eh. Ganda rin ng choice na ginawa dito ng OG. Tignan mo after nung advantage nilang yun, hindi na sila masyadong nagpipilit. Naghahanap sila, pero yung mga previous na hindi yung parang pilit na pilit. Kumbaga, kinokontrol na lang nila yung network. For the next item, Katomi dito, nakapag-snowball naman. Pero ready naman yung ice pack for the setup. So that should do it for the score. Pero teka, Slardar naman lalaban na together with Save. Wheel of Wonder will be dropped. Tame the Beast, andun naman, and andun yung control, but do they have the damage? Shadow Ray is coming, Yopaj dito, still alive though, pero one more, mamatin na ba din yung Monkey King? How about the rest? Save dito, backing away. Ice Path, not going to connect, nag-TP out na rin yung Shadow Fin, and mukhang makaka-disengage with Raptor Dance, wala nasa high ground, nakapag-blink out na rin si Miero. Nasa lasiyan sila dun, ha? Mukhang... Good trade yun. Parang binate lang nila si Tuskar to the point na abot naman pala. Dagger naman na pala si Slardar. So nagamit naman na maayos. Ayun naman pala yung follow-up. Like, play around with the Ringmaster, yung Wheel of Wonder, tapos Tame the Beast combo. As long as magkakasama naman sila ngayon, hindi sila kaya nito. Hindi naman babangga. Ang gusto pa rin nito, kahit pa paano makapag-pick off, no? Since nandito pa sila sa state ng recovery. Like, maghanap sila ng pwedeng kulang na hero for OG, diba, sa lane. Yun yung take advantage. Nico, siya naman yung magkakapanuhan. Pero aware naman din dito, inside ng OG. Kita rin dito yung Jakiro for Scam. Going towards save. Andun yung Ice Path. Escape act. Vacuum to pull him back. Pero at least stun coming up from Miero. Dealing with Scam right now. He's dead. Darating naman yung Emperor Spirit. Di ba ito na yung masamang ginawa nila? Talagang literal na tri-lane na yung ginagawa nila. Hindi na sila naghahabol ng hero. Tumigil yung rotation ng MK plus 2 support. Oo, tama naman to minsan na mag 2-1 to ka dahil wala ka ng objective. Pero dapat isolated pa rin yung map. Pagka ganyan, nagpa-farm na lang kayo eh. So nagpa-farm din yung kalaban eh. Maganda lang, like, umabot na kasi yung point na nagka-timing, nagka-dagger yung Slardar, so nagbe-make move na rin tong BB. And sila na naman yung gagawa ng play dito. Save and Miero is making this play happen. Nag-smoke na sila ngayon. Aabutan, possible teams, quick stun, impalement arts for the follow-up, sharpshooter. Pero mukhang di enough yan. Isustain pa naman. With Wukos Command included, there goes the Wheel of Wonder, and there goes the Boundless Strike. Wukos Command doing so much. Patay na dito si Miero. Nakatalon yung save. Yun nga, nakatakas nga lang yung ring. Pero okay na rin yun. Like, nauna yung BB, pero sila yung namatay. Yan, kasi sama-sama lang tayo. Ganun kasi sama-sama lang tayo, boss. Huwag tayo magpabawi. Nagkakaano pa eh.
Mukhang nakakahinga. Oh, Japoy! Kita sa word, may word kasi sila dun eh. Kaya hinapin. Kapadaan. Pag nagka-crimson pa to, disaster na talaga. Ito na yung SF na mapapakaya siya talaga dahil may Dark Seer. Ayaw mo na right-clicker ka. So timing nito mamaya pa talaga for BB. Maganda naman dyan. Like, okay, mag-bless yung mga race, yung maganda yung Tsaka requiem. mga combo ka. Like Oo. dagger pa rin naman nata binubuo dyan pag ganyan. Oo, parang yung magic pa rin yung nagiging approach mo Oo. halos. Yung dagger Yasha kaya BKB pa rin. Tapos doon ka na lang magta-transition sa huli yung tipong magkakadidalos ka Pa 25 ka na. damage. Oh. Teams going for Atos din. And etong si Etet yung sobrang yaman talaga dito. Yup. 12 minutes may Fury to eh. So, hindi naman na siya namatay after nun. Talagang Ganda rin diretso farm na lang din talaga. Ganda rin naman ng Manta. Din mo rin talaga ng pan-dispel. May corrosive base may chains. Kanina pa naman natin sinasabi yan. And Yopaj dito. Radiant prosper. Tansa ng TPC teams. Mukhang Medyo scared sila na baka mapalaban pa. Hindi sila naka-ready. Oh. Lahat ng kakampi niya na dun sa taas. doon na nga pupunta si Yopaj. November, nakapag-renant nga lang. Okay na. Straight BKB lang siya, no? Brown boots lang, no? Dire-diretso lang sa item. No choice eh. Kailangan niya madaliin, eh. Kung hindi ka magkaka-BKB, mamamatay ka ng lagi sa burst. Eh. Tsaka masakit din yung mana. Oo, nauubusan talaga siya, eh. Pag tumayo ka ng saglit sa Wukongs, ubos. Ito naman, going for BKB din si Japoy just to make sure na hindi siya nai-interrupt, no? Dire's top tower is under attack. Hindi ba siya agad mag-usul? Yun pa rin yung masolve sa MP. Eh, diba si Warferns may isang salita, eh. Ano sabi ni Boss Whoppers? Ano ba tip niyo kayo at mapadal? Paul, yun mo, hindi mag-entry. Ano ba trip nyo kainin at mapadalhan? Ito na, Boss Whoppers. Basta pagkain. Medyo gutom na rin kami dito mo. Alas pa din Nangina ito na naman eh. price pa lang. Buti nagdala ng price si Tuesday. Tarantado rin si Jules. Dinala ako ng price. Mas nagutom ako eh. Alam mo yan eh. Is under attack. So, tier 2 mid lane, yung unti-unti dito ng OG ngayon with Liquid Fire. Kahit ano, pero kung ako'y tatanungin mo, isa lang ang masasabi ko. Kapag ka may paborito, burrito. And eto na-burn agad yung mana Kimo. Throwing dead siya. Wala siyang remnant and he's dead. Dire's middle tower. At least nagtutuloy-tuloy pa rin tong ano nila. Skirmishes na nakukuha nitong OG. Oh, PM daw, sabi niyo first. Hindi mo ba, boss? Stun over to Jakiro. Will of Wonder will be dropped. Patay naman dito agad yung Jakiro, pero wala namang next hero na aabutan na yung BB. So pick up lang din yung sinecure nila sa part na yun. Kaso nga lang, Natsumi sinisimulan na yung Roshan. Kaya niya na ata, may manta naman siya eh. No? And kung pakonek naman yung mga kakampi mo, may heal ka din. Kailangan na lang lang Dark Seer. Like, eto na, si Nico. Hindi pwedeng si Natsumi tumangke dahil wala namang lifesteal. Kailangan si Nico yung Wala, patangke. mag-online lang ako, boss. Whopper. Roshan dito, sisimulan na. Half HP agad. Lalaban ba? Decent damage. Wala. Masyadong malabo. Nag-drop sila ng Will of Wonder kanina eh. Kaya parang ayun yung naging opening ng OG na sige pwede sila mag-rush. Walang Will of Wonder. Wala din yung spell. Ako ang pre-Roshan naman. Natsumi dito. Pwede na sa kanya eh. Like, meron na siya Manta Eh, style. si Roshan, Pwede na ano sumama lumabas? to eh. Roshan kumuha ng Arcane Rune. Roshan naka-smoke play. Radiant's bottom tower is under attack. Si Roshan may BKB, di ba? Yan yung mga malalabi. Boss, sinatumba ako page? Boss Whoppers? Ito. Actually, kulong. Atos, cooks the Requiem, interrupted by the Bushwhack. Ready pa nga yung Boundless if needed. And that Shadow Fiend is down. 48 seconds without SF. Dire-diretso lang yung OG dito. Ang problema mo dito, SF ka eh. SF ka lang mag-isa eh na... Alam mo yun, ikaw lang yung stable yung farm. Baka mamaya kasi mahirap na banggayin mo nang banggayin tong MK2, yung mga lumalapit na hero to boss eh. May Dark Seer pa. So lahat sila palapit, ipasugod sa'yo. And inabot dito, GPKO. Chill lang, okay lang to. Lamang na tayo ng 10k. Alam mo naman yung gusto mo niyan, maging 15k next, 20k, 30k, so on, so forth. Mabilisan nyo naman, pa-experience mo ng under. Grabe naman kayo. 6 games over, medyo masakit sa puso eh. Eto na nga, yung under. OG na to eh. Alam mo naman yung OG. Mabilis magaro. Oo. Okay. Pero na-waste nga lang doon yung BKB ni Yopaj. So, sige, antay mo na BKB ko. Hindi, okay lang. Afford naman nila magpahintay. Ikaw yung may kiss eh. Ikaw yung hindi takot na mag-late game. Are scanning.
Ngayon, kung hawak mo pa yung buong early to mid game, ba't mo nga madaliin? Ganito na yung build ni SF eh, oh. Kailan mo pa asahan timing yan? BKB pa yan. Doon pa may kwenta yan. And I think by the time na may BKB na to, may mga BKB naman din yung mga core ng OG. Problema mo, lahat ng kalaban mo may pang-interrupt eh. Yung case, di ba, yung Sai, nag-interrupt din yun, nasa silence ka dun eh. Wala atang pre-requiem dito unless talaga pick off. Yung tipong mabilis lang, nakapag-slithering crash. Dire's bottom tower is Basta under yun ang trip attack. natin, Boss Waperns ha. Fallen. Pa-shout out ng isa kay Genesis Coronado Paldo na ba? Oy, shout out daw kay Boss Genesis ha. Sana pumaldo. Mukhang kasabay niya siguro yan sa mga lapagan. For sure. Sige. Ito na lang tayo. Oh, Wheel of... Naputol yung puno! Monkey King! He's dead! No, Wheel of Wonder! Oh no. Ayun yung sinasabi natin, mag-chill lang kasi. Oh no. Implement Arts. They found another target. That's gonna be scam. Natsumi dito trap inside the Arshot together with the Grim Blade to push him away. Ito na ba yung And stun napaka after natin? stun. Disable after disable. Natsumi to fall here with his Aegis. Second life. Oh my God. BB team, will they continue? Wala pa naman ata BKB. So not, he'll drop the Raptor chance at least. Try to provide some space. And good thing, di naman makakonting. No, that's gonna be Katomi. The one who's punch over to Natsumi. Natsumi dito, down to half HP. GPK dito, wala namang remnant. Abot sila, But they boss. are charging in with another set of stun. Natsumi goes down. 3 heroes still presented for OG. Make it 4. What happened? Lumaban sila, 4v5. Nahuli ni MK eh. Like, may point pa naman on time na pwede ka pa bumaki. May Aegis pa rin kayo eh. Alam mo yun, siguro nag-greedy lang sila dun sa point na nandun sila sa may high ground. Kaso, ganun pa rin eh. Dota is Dota eh. Number game to eh. Mas marami yung 5 kaysa sa 4. Boss, ba't lumaban pa kayo? Pwede na nilang huwag idama yun eh. At least nag-damage control ka na lang ba? Ayun o. Bang, na-stun. Tingnan mo kung nasan sila nung Pa- namatay ah. Tingnan mo kung nasan sila nung namatay. Makaka-out sila eh. Pwede na yung pangalisan na yan eh oh. Gusto pa na ng lumaban. Tingnan mo naman na layo-layo pa ng pwesto. Sumilip din kasi si Iskem eh. Parang naghahanap kasi ng ano yun, like ng opportunity for vacuum kaya napababa si Skim, like yung vacuum ice pad play. Kasi hindi nga nagkaroon ng target eh. Tapos nasa taas pa sila nun. Nandun naman sila sa high ground. Hindi naman sila nagmamadali. Problema kasi may word dun yung nasulit. Like pa-expire na yung word eh ng BB. Hindi nila na-check, wala silang sentry. Pero alam mo naman tong lineup ng BB na to, nakakatakot din to kung tatagal na magkaka-item sila dito, Sir Polly ah. Mas convincing na mananalo ng late game tong lineup ng BB. Pero kaysa sa OG, yung MK, alam mo namang may certain time din yan. Oo, malakas yan. Agility yan na pumapalag. Pero pagka biglang nag-choke time, may Ember oh. Bahog na bahog, nagka-BKB pa. Slardar SF pa rin yan ha. Yung chance na makarecover nitong dalawang hero nito, medyo mataas na. De. Tapos na ng fake pants. Huwag naman mag-uwas ng fake punch pag lamang boss. Meron dito, mapapatakbo naman. Team the Beast. Nasampay na. That's Dark here, but a good bushwalk play coming up from Team Escape back dito. Despite some time, he'll pop the BKB finally from Miero just to disengage, pero di siya makapag-blink. And then Wala yung yung right sprint, clicks from cooldown. Teams. Dati siya sprint in 2 seconds pa. So Miero dito, Atos holding him right now. Hold it. There's nowhere to run. That's Miero dead. Nagpapawas ka lang ng fake fans. Hindi kasi dapat ganyan, di ba, boss? Nakita mo yun, pag naglima kayo as OG, anong gagawin ng kalaban mo? Tatakbo. Lugi kayo eh, bahin kayo eh. No, oh sheesh. Ito na, kinompleto na. Meron na rin pipe in Darkseer. Since Shadowfiend nga naman to, na magic base, yung Siyempre. naging build. Doon na maganda yung, doon na maganda buuin yung pipe eh. Maging, alam mong damage na lang to eh. Pero ito, BKB, nabuo na nga ni Kiritich. Hindi ba pwedeng BKB na yung dalawang core? Mangyayari na yung Sarsa, boss. Palaban na to eh. Talon si Slardar, talon si SF. Bagaboom, wala kayong pang save eh. Or tiwala lang kayo kay ano, tiwala lang kayo kay Virtual Reviewer. May team item naman siya eh. Pinapawasan lang yung mga fake fans. Kaya nagpaubos, no? Dinigan lang kung sino yung bibitaw. May mga bumitaw agad eh. Na-wipe lang, may mga bumitaw na yung fake pants eh. May mga nagpasalamat na agad. Oy, save. Kalma lang kasi kayo, lamang pa rin naman eh. Kontrolado pa naman yung game, huwag lang magpabaya. Ayun bumalik na ulit sila dun sa cycle na tama na to eh. Ba't naman kasi sumasakay-sakay pa sa puno dun si Japoy, no? Pwede namang hindi na siya sumilip eh. Afford na ni Keso lumarap eh.
Naka-recover pa tuloy halos yung core dito ng BB. Dire's middle tower. Sa totoo nga lang, parang ano ba to eh. Okay na sila. Yung ganong state, okay na sila. Nabuo mo na yung Tricore BKB mo, si Ember, si ASF, si Slarter, may BKB. So far wala pa rin BKB yung Kesko dito nagkakamali. B-Fly yung next item. Ang problema mo ngayon dito sa lineup ng OG, parang hindi mo na tumagal pa rin magka-item. Kasi ang hirap ng high ground, sinayang yung pinaka-cup moments niyo yung ages niyo, yun sana yung pwede mo pang high ground kahit pa paano eh. Lalo na ganito nga, like yung Kes, walang BKB. Nag-B-Fly eh. Hindi mo nang alam, sabi ko siya, kung pa-B-play ka, di, at least naman ka naman kay SF kung makikipagtayo ka dyan. Hold the line lang yung BB, hindi nag-iiwahiwalay. Bakit mamaya doon tayo madali? Like, ang lakas naman talaga sa may proha ng BB. Kanina nabubuli nyo dahil sobrang under item, under level talaga eh. Ngayon na medyo nakakasabay na to, kailangan mo na rin mag-ingat. Just to be safe, parang mo na yung BKB ni guys. Okay na yun. Maganda naman dyan, palabas din yung Roshan, baka doon na magka-team fight. Let's see. So, ano ba to? Ito, finally BKB naman na yung nakita kong naka-queue for Kes. Slardar. Uy, teka, kakapit dito ah. BKB pa rin yan. Wala naman dito yung hoodwink eh. Papunta pa lang sana eh, pero mukhang hindi naaabot. Ganda rin yung ginawa niya, binilisan niya lang. Nakita niya eh. Pero abot ng sentry itong ano ha. Gabi lang, di lang nakikita pa. Medyo magandang spot nga eh. Sumalis eh, oh. Doon na rin naman si Yopod sa kabilang side. Hindi ako nagkakamali. So, na-even pa rin naman yung trade ng Shrine. Okay na, tapos may nakuha kayo. Then smoke play bigla sa side ng BB. So, illusion lang naman yun. So, Sinisinda ka na, ano na yun ah. Parang warning Parang- sign yun ah. subukan mo umangat, sabi dito ng BB. Pag lumabas yung tunay dito, bagaboom ka sa amin. Ayaw mo mag-BKB, subukan mo lang. Yung gaming, sumasakit na yung ulo eh. Parang hindi 7k gold lead ah. Na-stop boss eh. Mukhang naubos yung points ni Boss Mau eh. 11k, 12k na kanina eh. Kumbaga, alam mo naman, kaya kang tawag doon snowball eh, no? Kumbaga, kung ngayon, kung lamang ka ng 7k, dapat maging 10k. So on so forth nga, hanggang tumas ng tumas, mag-build up ba yung advantage mo? Kaso nakabawi eh. Sira yung snow. Nasira yung snowball, boss eh. Yan, nasa BB. Umaraw eh, summer na pala sa Pilipinas. Eh, gusto ko apoy eh. Gusto ko apoy. Basag naman tong tower sa may baba, no? Hindi ka Okay. lang makaano. Something good naman yan. Pero teka lang, masasalisan sila sa Ocean. Baka bumabasag sila high ground. Aha, and TPs are in. Mukhang hindi naman itutuloy dito ng BB yung pag-take ng Roche. Or itutuloy. Ember Spirit lang naman dito yung nagpakita. Defending this at the Frax. Sisimulan nila dito with the BKB pop. Will up wonder all Inang together. nabigay Pero natin Yopaj yung Aegis, dito. oh. Napagod ng BKB. Pero Roshan makukuha na nga dito na side ng BB squad. It's just GPK providing space for his Sinakot lang teammate. sila. Sinugod na ng ganun, boss! Oh my God! SF pa yung makakasecure ng Aegis dito. Grabe. Okay na, quits na yan. Grabe naman yung isolation. Ang worst pa doon, hindi naman nabasag yung set of racks. Hindi naman sila nag-fully commit eh. Kung nandun si Kes, basag yun eh. Ay, akala ko magbubukong si Yopaj. Nakikita mo, ayaw humayag ni Kes. Bakit nagpa-form siya ng BKB? Ang problema, hindi nyo naprotektahan yung next objective. Dati winukong na lang niya eh. Sabi nga ng ibang Pinoy dyan, ang hirap dyan na ipagtanggol. Oh, di ba? Eh nga, nagbabawas lang. Nagbabawas ng fake Babawas fans. lang ng fake fans. Ang kulit niya eh. Ang hirap dyan ipagtanggol. Di ba? Nakalabas yung ano, Talagas yung... mga fake fans. So, bawasan lang ang OG. Hindi ko naman nilabas yung magic word ah. Oh, wala hindi tayong ko ano nilabas dito. yung magic Wala word. tayong gano'n. Oo. Ayun yung pangit sa MK. Hindi, okay lang. Lamang pa rin naman, 7K. Sige, 7K pa rin naman eh. Lamang pa eh. May advantage pa naman eh. Pa-BKB na si Et. Baka ito lang talaga yung next timing nila para mas, maging aggressive na. Since nagkamali na sila ng isa eh, siguro ayaw lang dagdagan pa ng OG. Baka lumala pa eh. Kasi nga, may opening pa rin kasi talaga yung BB na wala pang BKB yung kiss eh. I mean, sa ginawa nga ng SF, di nga nag-right click to. Dahil talagang spell talaga. So kung wala kang BKB, baka yun talaga yung maging way ng BB. So nga lang, nagkakaroon nga na sila ng enough time. Kaya mo rin. Pati ito, nag-i-scale eh. Nagkaka-progress na rin eh. Pag nagka-Shiba Aganim pa ito, dagdag problema pa. Tanong kung kaya ba talaga ni Kiss to. Like, may Slardar din kasi yung kung SF lang to, tingin ko, no problem for Kiss eh. Yung tumagal.
late game na item. Pero yung may Slardar, baka kasi mangyari sa'yo yung corrosive base na bigla kang i-raise with physical damage, boss. Hindi ko na kasi mag-gets kay Hit na alam mo yun. Third item niya B-Play. Na alam niyang BKB pala yung timing pa niya. Tsaka, high ground na sila eh. Wala na silang next objective eh. Pero sa bagay, yung gyro nga, di ba? Inigison. Nasa playstyle lang din ng player yun. Huwag Kapag- sila nga yung pro player, kaya sila nandyan. Sabi nga ni Sim. Oo. Kaya sila nandyan, sila yung pro. Kapag parang alam mo yun, na nakuha mo yung B-Fly pero di mo na-take advantage. Ending, inatay mo pa yung next item ulit. Pag naghanap ka ng basis dyan, bakit si Ami, ganito naman ginagawa. Si Impure, ganito yung ginagawa. May B-play hindi nag-BKB agad Pero hindi sila kasi umangat. Yun yung point. Alright. So nakahinga-hinga na nga dito yung BB. Pero at least yung 8K, 7K gold lead ditong OG, no? Nag-stagnant na sila doon. So, pa rin naman sila in terms of network. Iwas ka lang naman Kumbaga, wag mo nang gawin yung classic OG kung kailan may ages nung kalalaban. Yep, pero unti-unti na na-reach ni Kiritich siya, yung 25 talent na yung nasabi natin. Yun lang naman inabangan mo dyan Ay, nakapag-Shiva skirt na rin dito yung Emperor Spirit. Hindi ko nga malaman sa kanya, magsasatanic pa siya Dapat i-skip niya to Sa Daedalus ganitong to build mo, dapat Daedalus. Hindi mo kailangan ng lifesteal. Aha. And nag-smoke na nga dito yung BB. But same thing with OG. Naka 2-man smoke play sila ngayon currently. Pero 5-man smoke play for BB squad. Aegis may advantage dito para sa Shadow Fin and Ember is Wala the na- one showing. Wala na rin silang way para ma-burst Yung kanina kasi yung mga wala pang BKB, ang daling gawin Ngayon na may mga BKB na, baka mamaya hindi mo ma-burst, ang dami nilang pang save, may snowball, merong escape act, wala naman silang nullifier pa. Si Japoy ba pa nullifier? Hindi, kakabulan lang niya na Manta so di ko lang kung ano yung next item niya. Hindi siya nalip. Nag-BKB siya to second item, di ba? Oh, tas Manta. Kakabulan na Manta. Na-late yung farm. Ang manta, hindi siya nalip. Eh, may Ember daw eh. Sabi nga natin, maganda yung basic dispel. Sige, lamang pa naman, passage kayo. Huwag tayong pangina ng loob. Nagbabawas lang yan. Hindi pa naman na high ground po. Oo. Di ba? Sabi mo nga, antay yung next item. Hindi naman na high ground. Di pa papalo sa third tower. Kung ikaw yung BB, Eh kaso ito yung babasa ng kung ikaw BB. yung BB, at least nakakahinga ka. Okay lang din naman sa'yo, tumagal talaga to. Ano ba yung objective mo dyan? Mag-25 GSF, di ba? Eto sadali sila yung parang umaangat pa yung BB, no? And kailangan naman nila mag-defend dito, mag-react. Yung patch dito, papatas patat naman niya. Shiva's guard, side of his chains. That's gonna be scam. Water sponge for the fall of control. Ano naman yung bounders? They're gonna do the fight to protect him. Bukos might include, zone them out at least. Pero look at Kautomi with the 4-step. Sharpshooter, di nga lang enough to take him down. There goes another set of Renat with the chains. Implement Arts, quick stun over to Monkey King. Wukong's command is about to expire. Now there goes Shadow Fin coming up from the backline. Wala nga lang right targets for the side of BB squad. Here, walang Currently, namamatay. Boundless, hesitating. Nakapag-remnant out naman pero na-force yung BKB for Yopodge. In the process, now GPK going back in. Kulas. He's way too fast. They need to back off. Tempest Veil given. And they're all safe. Wala na bang aabutan yung BB. Maybe Stardar? Okay, di naman continue. Hindi, kulas na. Wala na silang BKB. Okay na. Napoke mo naman nag-CTPN din naman sila Napa-commit sila ng mga wall Wukong. So, Yan go time nga. talaga to for BB. And initiation, you will miss. But there goes the reclaim with the BKB. Nakapag-BKB naman si Natsumi in the process. He'll fight back. But now, how about the next target? Andun yung Water Sponge. They wanted Jopaj dito. He cannot survive this. He goes down for 70. No buyback. And now GPK on the hunt. Looking for Scam. There goes the Vessel Charge. He needs the chains to hold him. Pero nag-miss out thanks to the Glimmer's Cape. Another na sila Tempest Veil. Disengaged fully for the side of OG. Happy na sila dyan. Nakuha mo naman yung may inabutan ka pa rin naman and makakalabas ka, no? In a way, padating yung objective dito lahat. Up yung first tower dito sa may baba. Ay, sa may taas. Wala naman dyan, baby. Pero swerte nila dun. Like, alam mo yun, yung hindi tinamaan kasi ng stun eh. Yung nasa put. Kung worse, yung sumakto yung talon ng Slardar. Kung nakabasag sila ng rocks, pwede mong sabing lamang na lamang Pero itong hindi naman sila nakabasag ng rocks, tower lang. Match na to Kung tutusin, nakarecover na talaga yung BU sa ganitong klaseng state. Wala na talagang ibon na. Pero medyo mahirap na nga talaga yung pagtanggol. Pag durog ng early, alam mo na. Ito, lumamang na talaga ng early mid-game So, tayo matuloy na fans para na yung natanggol, Polly. Top tower. Then, gusto lang talaga ng OG makita si tunay na fans. Gusto na talaga makita. Sinusubukan, tinetest tayo, tinetest. Kumbaga, nililinis na ng OG. Gusto ko tunay na fans lang yun. Radiant's top tower. Di ba pwede magaling lang yung BB? No, siguro. Hindi siya reason dito. Hindi siya reason dito na magaling yung BB. Lahat naman ng team nakasali dito magaling Ang mahirap kasi lamang kayo no? Tapos nagkamali kasi. Radiant's top tower. So,
Kaya dito going for ano siya dito, sweep blade. Sweep blade. Para makadigta. Ito sa parang siya talaga siya, no? Radiant's top tower has fallen. Pero sige, mama, may epekto rin naman yan eh. Pag nag-race-race ka rin mama, may static doon. Sustain pa. Tsaka di pa naman siya 25 daw mo. At saka hindi naman siya right clicker, so okay lang na may satanic ka na ikaw yung iba-vacuum. Tingin ko okay lang naman eh. Sakta naman yan, no? Ma-farm naman niya yung Daedalus pagka 25 niya. Hindi naman yung pinaka-timing, pero good dodge. Tumama naman yung sharpshooter, pero only for the Ember Spirit. Kaso ba't ganun tayo na yung sinasakop dito sa triangle and yung Roshan palabas na naman. And mabilis mag-Roshan to dahil Slardar to eh. Si Boss Miguel, kalma lang kayo, relax lang ako habang nakabang na yung sardinas. Kanina may sisig eh. Sinisig yung sardinas. Unahan na nga si Teams. Dumadon si Yopaj with the BKB included. There goes the Wukos Gaman, but nobody's inside. Ano yung combo nila, boss? And now for the top score, is gonna be the main target so far. He's still alive. Ano yung team the best na with the chains, holding down Yopaj. Yopaj Escape dito, back pa. escape back to protect the toss. And wala nang follow-up for the side of OG. Right now, it's BB looking for a target. Wala na naman silang skill, boss. Wukong's command pa ditong Wall, tapos Roshan para spawn. Worst case scenario, but they might be able to try. And poke down the Shadow Fiend with a quick stand, pops the BKB. Ganun Chito with his silver edge, he will make his way out. Miyaro dito, down to half. Too much damage coming up from Kes, but na chance naman dito will be the Darkseer. Forced up to keep him safe with the Glimmers. Diyos ko, lumabas yung Roshan agad. Mag-up nga, nakita ko yung spawn time ng Roshan. Pati si Roshan, kalaban natin. Ano ba yan? Wag lang sisilip, yun lang mo. Wala silang BKB. Hindi, wag lang sisilip yung BB sa Rosh Pit. Hawak nila yung area, boss. Malamang sisilip yan. Ayan. Nakita ko na eh. Papunta na sa may Rosh Pit. Tulog. Pati si Roshan, kaaway. Di man lang nag 2 minutes, no? Hinintay yung mga spell ng OG. Kung kahit sumigaw yan, anong gagawin nyo? Lalaban kayo, wala kayo spell? Wala, nood ka muna ako. Gusto ko nood, apoy. Sige. Yun. Si Boy Kanchang. So Roshan nga masesecure naman dito ng BB team, no? Roshan with banner yan. And direct, inabas mo na. Promote din kayo dyan. At syempre, yung Huwag mo Roshan na kalimutan na yan, yan. hatid sa atin yan lang. Everyday gadget! For your next upgrade, go everyday gadget. Meron pa pala next slide. Sorry. May next slide na yun eh. Sila pa yung nakakuha. Thank you, Boss Whopper. Siya ang gusto ko sa'yo. Sabi ko nga sa'yo, wala eh, nalulungkot na rin ako dito, boss. Hindi ko na maintindihan yung nangyayari sa Dota. Muchas gracias, Boss Wofferns. Sana. Hindi, ang problema Oo, para mag-game 3. kumakambak yung BB. Ang laki ng ginapang eh. Hindi, pero sa ganitong klaseng state, palit game na lang eh. Magalingan na lang mag-Dota mamaya sa Poly. Hindi ka na rin naman na makaka-rush eh. Lalo na ngayon, may aegis na naman yung BB team. Hoping tayo na tumagal pa nga itong game para medyo boy yung OG. Malakas naman sila eh. Mali mo, magka-hex. Aganims yung Darkseer, yung mga ganun pa. Kes pa rin naman yan eh. Ayan na mo, magkakasabay na nga. Like, meron na siya pambili ng Crystal Ace going Daedalus. Magta-25 na yung Shadow Fiend. TV na rin dito si Kiritich. Ready to take this fight. Teams dito needs to be careful. Meron silang sentry ward. So kung sakaling bumaba si Kiritich dito, spotted naman yan. Nagka-aganims pa yung Ember. Ito, login. Yung Ember boss, top 3 na. Yun. Sabi siya, huwag kasi maglalapag. Pag natalo ka na kasi, huwag ka na maglalapag. Chill ka lang. Nililinis nga lang ng OG. Pinapakita lang talaga kung sino ang tunay na fan. Oo, Lumabas yung mga fake yung fans. pupuso pa rin talaga kahit palugi na, di ba? Ano problema nga yun? Ano naman yun yung isip na ganitong damage? Teka lang, OG special na naman ba ito? Lalaban ba na tayo ulit ng Aegis? Di ba gusto mo instead na Mapabatter pa Bfly, ito. Skadi for MK? Lalaban! Teka, wala silang mga buyback dito. Yun nga, lalaban boss, may Aegis to. Diba sa ba? Shadow Fiend dito, just clearing out those ward. Boss, yun yung purpose ng smoke, lumaban eh. Nagka-Daedalus na. Teka lang. Boss! Chill lang tayo. Farm lang kayo dyan, easy lang kayo, stable lang kayo dyan. Okay na, nawala yung smoke, di na lalaban. Farm. Huwag kayong tatalon. Wala pa nang susugod, farmin nyo yan.
Ang nakikita akong liwanag dito para sa OG, makombo nila yung mga support. Kaya mo na yung sila SF, kaya mo na yung si Ember, kaya mo si Slardar. Kasi kung yun yung go nila, isa-save lang ng dalawang support. Masyadong makulit yung dalawang support dito. Pero kung mauunahan mo to, like example, namatay itong dalawang support, pwede silang manalo ng teamfight. Yung tipong makapag-wrap around sila, yun naman yung mga hero nila, no? Mga mobile hero to, MK, Darkseer, Kes. Kailangan nga lang ma-burst nila dahil, halimbawa, inuna mo yung SF dito, sure lose ka na sa teamfight, si Slardar, ganun din. Ayun, no? From 84% kanina, guys. Naging 44% na lang. OMG. And 18 minutes pa yun na, yung 84%. One-sided eh. Kumanta kasi si Rapi sa commercial ng Pinoy ako. Pinoy tayo eh. Neto na yun. And speaking of backline support, no, parang ganun din naman yung gustong gawin ni GPK sa Ember niya. Since nag-aganim sila mo eh. Alam mo na yung tatalo na neto eh. Talagang yung two supports din sa backline. Ayun ko, hindi nila mag-nalipaya. Hindi ko alam kung ano yung purpose ng nalipaya dito yung other play dito ni Jacko. Well, next big item, ito siguro Aghanim's first chem. So, additional damage na sa mga fight. Yung macro par Ags. Pareha sila eh. Pareha silang naka-butterfly ni Kes dito eh. Hindi naman hihit yung kalaban. Magre-race yan. Yun. Nagmi-miss ba yung race mo? Kaya nga inisip ko pa nga, baka Skadi mas okay. Yun nga eh. Isa tanik yun eh, pero now initiation, they'll start this. Nakapag-force up naman together with the BKB. Darkseer is gonna be safe. Nilapag na yung banner. BB team, they are ready to push. Ando naman yung spotlight. And tower dito, slowly. Napasok na ni Kiritich. So what's the plan? Wala bang wraparound play or anything for OG? May ages kasi dito si Kiritich. Parang hindi siya yung ideal targets for now. Nice pad. Bushwhack. At least controls available and letting the illusion to deal with this banner as of the moment. Wukong's command, di naman i-commit for Yopaj and tower secured already. Ulit tong Ember boss, nakakanims na kasi, oh, tingnan mo. Sinasetapan lang sila ng Remnant, no? Alam mo, triangle. Hindi, kala ko triangle na yung Remnant doon. Pero now, ice pad dito. They're gonna do this wall. One escape act. That's enough. Quickly disengage lang muna. A little bit by Kiritich. And discipline play for BB. Baka wala silang smoke kasi nagamit nila kanina eh. Pwede naman eh, lalaban ka. Sabi ko nga sa'yo, kung palaban dito yung OG, dapat talaga mapatay pa rin yung mga support. Ngayon, para mangyari yun, drop around play yung kailangan mo eh. Well, at least, pa-expire na yung Aegis dito. Baka ito na yung moment for OG. Wala nang Aegis advantage for Shadow Fiend. Problem is, meron siyang refresher shard. So, potential double BKB, double Requiem. Buti ka, hindi naka-ready. Ano yung sineset niya? Yun ang raise damage at sakit. Ramdam mo na kompleto na yung tamis. Pinoy Slayer nga kasi yung BB, kukulit nyo rin eh. Ang kukulit nyo rin kasi. Sinasabi ko na sa inyo, Pinoy Slayer yung BB. May amplified damage. Baka ito na yun mo. Pwede! Natsumi. Yes, let's go. Let's go! Wala nang AD sa Arcane pa! yun. Ito na yun. Pag ito hindi ka pa nanalo, ewan ko na lang. The best combo ng rune, Arcane with Amplify. Kaso naunahan sila dito. It's gonna be Nico once again. Wala siya BKB on the black line. They found whom? Patay agad dito yung Jakiro. That's gonna be scam. May buyback naman siya dyan with spotted given. And there goes the remedy in forward. Looking towards teams. Wala nga na detection coming from GPK. At this is set things up. They're gonna Subarukos plus the bound the strike. Wala nga lang enough control for GPK. Pops the BKB. They manage to bring down the Ring Master on the back line. That's the Natsumi. Killing off Save. And now the Walrus Punch into the Requiem play. Natsumi is not going to survive this. He's down for 100. May buyback naman by the Kiritich dito. He's fighting for his life. Good ice path on 2-2. But they've lost another core on the side of OG. That is Nico dead. Miero charging in. Good Atos with the Bushwhack controlling so far under the third tower. Pero GPK, he smells blood. He wanted more Shadow Rays. Too much damage. Teams to fall. Another stun. Another target found. Pops the Mantas to remove the crossing pace. They have the buyback committed for both Kes and Hoodwink. Another set of Requiem providing space. Then TP's away for the Shadow being interrupted by Kes. It's Kiritich dito trying to fight back with Satanic. Back to full pero up against Kes. He's not gonna make it. They've lost 4 at the side of BB. Expend doon yung buyback for this Kes and Hoodwink. Okay lang, na-excite din yung BB. Tumatanga rin. Hindi pwedeng tayo lang yung nagkakamali, sila din. Tumalon sa tier 4, boss eh. Masyado ng ambitious na. Hindi na nila kailangan habulin yung MK. Yung napatay nila yung Hoodwink, pabasag na lang sila. Mega match na yun eh. Yun na lang talaga yung goal nila doon. Pero okay, binigyan tayo ng opening. OG dito, gaano kadami yung makukuha nila? Walang Roshan sa minuto pa. High ground lang, yung option nila dito. Teka Barax, di pa nakatik yung kung BB. Teka lang, nakatakot mo. May BKB ba si Kes? Meron naman. Pero baka mamaya kasi maabutan to, die back na mo. Bibigyan mo, tiwala ka lang. Kaysa naman walang mangyari, anong gagawin nyo? Patay tatlo, wala kayong gagawin. Kahit gago, alam na dapat may gawin kayo dyan eh. Hesitant sila dito, pero Natsumi needs to be careful at some point. Once he goes down, alam mo na ang kalalabasan ng result dito. Ba't ba yun nila yung baba?
Di ko alam. Wala nga tower dun. Ayaw na paliwin eh. Nak na tinapay. Boundless. There goes the initiation. That's gonna be Ember. But one escape pack is enough. Wala silang nullifier dito to handle the save. Back na. Okay na. Okay na. Na. Nandiyan eh. Nabawasan nga lang. Hindi, mahirap. Galing ni Ember. Ang galing ni Ember. Padiretso ka sa gitna eh. Kung gumano na sila dun sa gilid na take yun. 2 minutes pa yung add time sa Roshan. Like, seryoso? 80 minutes yung... 80 seconds yung buhay ni SF doon. Si Slardar, 70. Tapos 2v3 lang talaga. Ay, 2v5. Hindi kayo makakatake? Ano na ba yung Dota ngayon? Sobrang tanda ko na ba? Ewan ko, boss. Okay, so nabuhay na nga. At least may satanic na Okay, reset. Manikas. Roshan. At least natalo tayo team fight doon. Mhm. Ang problema mo lang ngayon, wala kang buyback. I mean, kung makare-recover siguro ulit ng BB tong area sa triangle nila, mahirap yung OG doon. Tatlo ang walang buyback Okay dito na. sa OG. Magnanalifier na si Japoy. Something good, diba? I like what I'm seeing. Yung escape hack, mapapatay mo na. Nagkaroon na ng Bloods for the Hoodwink. So extra aura na rin din. Ang galing ng BB pag-defend mo si. Eh, sabi talaga sa'yo ni Machine dun. Sobrang tanda mo lang talaga. Hindi, I mean, wala ka bang na-force? Di ba? Pwede mo naman mag-force na may mabuyback. Hindi, mag-ingat na lang yung walang buyback sa inyo. May MK ka pa eh. Ang tagal nun ha. Ganun na ba kalaki yung mapa ng Dota? Huli ako naglaro ng Dota, parang 30 sec, nakapush ako eh. Sabagay, pug na ako, boss. Kaya ako nagpupush. Dito na yun. Kumbaga parang nalinis na ng OG yung mga ano eh. Yung original na fans talaga. At saka dikit pa naman. Ang maganda naman doon, tira mo yung network to. Hindi naman ganun kalaki yung advantage ng BB din. And Wala OG rin silang nababasag na barracks. OG dito making the first move. Bulyaso ng spotlight. No, meron na, nakasmoke pala yun, sorry. So save dito. Is he aware? Good force up sa may logo. Nakakaroon siya dun. And Miero stun. There goes the Ember. Shiva's guard. They found the support maybe. Yopaj still hiding on the trees. Teka, nakakaganim yung, ano? Si Sib? May pumuputok Oo, na nakakaganim siya, nakakaganim. Okay. Hindi, kailangan talaga mamatay yung mga support. Ito na yun, Sir Polly. Pag naunahan nila itong mga support na to, may panalo sila sa teamfight. Pag naunahan yung support nila, puro dieback mo. Hindi problema. And naunahan yung Monkey King, Yopaj was able to dodge this. So makatiscage naman si Yopaj dito. Habang the Remnant, looking towards the support. Wala nga na detection for GPK. Kanina pa problema to. Wala rin kasi sila pang-burst na Hindi, yun. may gem pala siya. Hindi lang siya nag-continue. Sorry. Ito yung hirap sa nangyayari sa may OG. Kumbaga kahit minamama lang sila ni Slardar pati ni Ember. Tama naman yun, nung nabawian nila, galing sila sa buyback eh. Nasa loob ng kayo, boss. Boss, hindi yata magandang spot yan. Hindi magandang spot yan. May ward dito sa may left side ba? O sentry lang? I think sentry lang naman yan. Sorry. So, wala naman. Ano to? Ay, nakabasag yung clips, galing. Buti pink clips. Okay na. Ano yun? Nullifier ba yun? Go, nullifier. Nullifier. Naiinis na siya sa mga glimmer ng support niya. Kanina pa siya tinatakasan eh. May jam naman siya. Siguro yung magical barrier na napoprovide. Yung mga ganun. Forced up din. Diyan sa bagay, yung mga pwedeng pang micro din kasi. Yo, Pudge. He's here. Magkang sisilip yung Pudge. Huwag kang tatalon. Gusto ko to. Sneaky play for OG. Ganda niyan, ganda niyan. Di alam ng ano. Tsaka may satanic to eh. Kaya saluhin to eh. Ay! Chinecheck! Di abot. Hindi kita. Hindi tumama. At lumayo. Ay, lilipat. Di kaya. Teka lang. Disable. Ice spot. Anything. Boundless. Lahat. Sige nyo na. Ah! Makakis! Pinato! Buti na. Nagmamadali si Roshan. Ba't galit? Sabi nila, uy, konti na lang HP. Ba't yun cheching? Tatangtado lang. Nire-race eh. Kaya. Ganda sana ng play. Hindi, malas lang. Nagmadali si Roshan eh. Tumakbo. Ay, teka, tunay tayo kay ito. Yopaj! May Jingo Buff eh. Aware na sila dyan. Pumalo eh. Nagka-1. And now Yopaj dito. Fourth that BKB. Dito lang, ginistan no? Ang tagal na reaction nila doon ha. Hindi nila alam. May mukha naman talagang illusion din eh. Pero na nagkaroon nga ng 1, alam mo na yun eh. Tunay na yun eh. Nagkaroon ka ng 1. Nagkatantos, no? Buti, ang tagal na lang. Para pinag-isipan na natin, ano ba to? Alam mo yung pinakasayang doon? Dapat pala pumalo na rin si MK sa loob. No? Patay yun.
Piling ko mamamatay si Roshan doon kung tumulong na si MK. Kaso kasi maganda naman yung ginagawa niyang nakasilip siya sa posisyon eh. Nakita mo ba yung BB? Parang like, nung 15 seconds na lang nalilipat yung Roshan, umalis na sila eh. Nagre-ready na sila sa baba eh. Akala ko nung kanina nangyayari. Sobrang risky play no? Pinalo niya yung Banshin. Buti nga yung hindi naman malapit yung BB doon eh. Tapos yung nang balingbing si Roshan, binato ka doon sa mayroon. Sige, alam mo yun, Sa malo mo nun. alam mo yung BB, parang sabi na, teka, hindi naman siguro gagawin ng tunay ni MK ito, papaluin na. Hindi, sige, tatanga pa ito security. Siyempre, nakapagpapahiya siya kaya. Okay. Aegis advantage for BB. Oh, may inalipayat Cooldown ng buyback, 1 minute. Okay. Magkaka-buyback. Hindi, kulang sila ng mga gold. Hindi, magkakatimpay naman eh. Kung sakali. And mukhang ayaw pa naman tumulak ng BB dito. Hindi nila minamadali itong ages nila. Another overgame na naman tayo dito, Sir Polly. We like what we seeing. 50-50 na to. Pagalingan na daw mag-Dota. Hindi ganun pa rin. Hindi pa rin yung cycle. Hindi talaga, hindi nila mapatay talaga yung mga supports. Ayun yun for the side of OD. Yung BB naman kasi kung like may mababurst sila, yun yung importante sa hero nilang to eh. Ang lakas nila, boomers na eh. Makorosive haze ka, plus yung double race, patay ka na nun eh. Nakita mo ba, every time nagre-race siya, parang may additional 1-3, 1-4 damage. Taas. Nakamatay talaga pag nagkikrit. Combo. Yung corrosive haze nga, boss. Yung corrosive haze nga ni. Medyo masakit-sakit nga sa puso damage. Buti nga wala pa mga blink-blink to. Safe, no? Pinan lang yung item. Pero ano yun yan eh. Naka-lens naman yan eh. Ay, may blink Ayun pala. na. Binati mo kasi, bumili tuloy. Ay, hindi yata binili yun. Kanina pa, nakadrop lang siguro. Hindi ko sure. Makakabili din talaga. Hindi lang doon sa Roshan kasi Aghanim na siya eh. Diba? Wala pa siyang dagger. Nag-cushion lang siya pababa na 4-stop din siya. Sabagay. Kakabili lang talaga. So ito na ba yung atake ng BB. Atake sila sa hindi mahirap sa walang tower. Oh. May Aegis ka naman eh. So magandang gawin. Alam na lang secret, di ba? Huwag tayo doon sa may tower. You know what's cooking, sabi nga. Gawa ka ng triangle. Maganda naman, hindi mo naman ata problemang mag-depend ng tower dito. Meron kang anchor eh, no? And ito na nga, sisimulan na nga dito ni Kiritich. Pero may normal punch na dito in Darkseer. That's the Axe upgrade. And look at the control that's Zipa Lumiero dito was able to jump on him. Nico might be in trouble. They have the Walrus punch to burst him. He's out of the fight without buyback. That's worse. Without Darkseer and Jakiro on this engagement. How can they hold this? Magkaka-buyback yung Jakiro in 200 gold. Pagkinahan, sorry, 1k pa para sa Darkseer. Si Teams pala yung ano, yung onti na lang yung gold na kailangan. Angat pa rin yan. Walang Darkseer eh. Angat talaga yan. Wala naman sila masyadong spend. And meron pa rin silang banner dito ha. Medyo malayo-layo yung range na banner yan. Max na yun eh. Ano? Radiant's Apat top pa. tower. Mukhang basic lang yung pag-objective nila dito without these two on the side of OG. Buti nga, ganito yung build eh. Hindi ganun kabilis bumasag eh. Hindi yun nananampal talaga ng maigi. So tower secured, going for the next one. Walang buyback yung dalawa. 30 seconds pa yung kailangan nilang antayin dito. Mega to. Boss, kung Hindi ka rin naman nalaban ng tatlo eh. Tapos talaga yan pag namaba ka ng tatlo dyan. Ang problema, hindi kayo nagbabuyback na bumasag sila ng rocks. Why not gawin yung tatlong rocks? Yun na talaga yung movement yun eh. I know. Getting ready na. Madaling-madali eh. 10 seconds pa naman. I think makapag-defend pa naman dito for the last lane. And Ember spotted. Spotlight to protect him. Ready for the escape zone. Pero under yung BKB for GPK. Just zoning them out. Natsumi dito so far is just hiding dun sa may 3 lines. Buhay na yung Darkseer, eto na yun. Range rock secured, and look how disciplined they are. Natsumi jumps in with the Tempest Veil, but they're all running away. Japoy! Yo, punch with the Boundless. Are you sure about this? Too much damage coming with Shadow Wave. Good vacuum ball with the combination. Wala nga na follow with the Wukas command. At least trying to dish out the damage over the SM, but escape back to save him right now. They are alive. Afford pa ba nila mag-continue? Hindi na. Wala silang spell. High ground na to for BB. May Aegis pa rin Eh, eh. nakumit na naman yung big spell, yung Wukongs plus fucking all. Sige, mawawala yung Aegis. Baka hindi umangat. Nagamit din yung BKB oh. Okay, sure. Sige. Unless i-replace yan. Buti na hindi naka-ready to. Yung Yasha kaya. Hindi nga yung kailangan mo dyan. Yung Mabilis. bilis na kasi. Yan. Tanggalin din yung satanic niya eh. Kaya yung ASB. SB, tanggalin mo na. Ay, nung nag-SB, switch mo na yung kaya siya. So maganda pa naman yung bakbakan. Yun nga lang, 1 rocks away na lang para ma-mega clips tong OG. Tama ba to? Iikot?
Yung OG, Monkey King, wraparound play. They might be able to find Katomi under new ward placement. Already na rin sa dito with initiation. Coming up with the Requiem play from Kiritich. Refresh short is included. Afford pa niya yun. And it goes down for the 2 minutes. May buyback naman, but they've lost Chem altogether. They're with teams. Habol pa ba? Right click Andon. Change to hold them. And wala nang takas for teams. Another casualty on their side. Buyback will be spent. Yopaj still hiding in the trees. He needs to back away. They found him. They got the stun. The corrosive base providing vision. Yopaj dito needs to back off on the right side. Meanwhile, ando pa naman yung push. Shadowfin dito might be in trouble. So Kiritich dito, very low. Quick stun. Will of Wonder. With the BKB, Requiem for the Disable. And that's it for Guess. Natsumi is gone. They'll drop the Wukongs. But can they turn this with a vacuum? Pero no wall included. They don't have enough damage for this. They are losing the fight. Darkseid to fall. It is a wall kill for both Yopaj and Kiritich. But now it's just Yopaj alone. Manning up. Wukongs finally expires. No more bonus arrow for Yopaj. Ember's been joining in with the Shiva's guards. So there's no sustain. He's out of the fight. Buyback magician for Shadowfin together with Yopaj. But 1v5 situation. How can you do this? Going for Miero. He's very low. But outnumbered, controlled, and it's all over. BB takes the series 2-0. Ayaw na, boss. Pinoy Slayer nga. Grabe yung BB, boss. Grabe. Grabe yung nangyari. Hindi, like, nasayang talaga nila yung opportunity nila. Dumating nga dun sa point na 84% win probability. Yun lang, no? Yung parang masyado silang nagrarush doon, especially nung namatay talaga yung MK dun sa punon at di na sila lumaban. Sumobra sa bawas ng pants eh. Kaya nga eh. Sumobra sa pagbawas ng fake pants. Dapat sakto lang. pati yung original pants nabawas na din. Hindi lang, yung isang one misstep away nilang yun, no? Ang laki nung nabawi nung OG doon from 12k gold lead, naging 5k na lang. To the point na, siguro mas, isa pang pinakayo ko doon yung, lamang na lamang kayo, pero ba't sila yung nakapag-rush? Nasalasiyan sila ng ganun lang, no? Ano nangyari yun? Isipin mo, hinabol kayo ng Ember, nagtakbuhan kayo lahat, no? Kaya magaling ballsy play yun coming from Ember Spirit, ha? Kahit naman ikaw mapapanik kayo, kulang kayo doon, wala si Kesto, nagpa-farm siya sa may Ancient, eh. Diba? So sinabol kayo ng tatlo. Magaling din yung magaling BB BB. Props na lang talaga sa BB, guys. Alam nila yung dapat. Pero sayang nga, no, mukhang makakita na dapat tayo ulit ng game 3. Sinira nga yung streak natin, Sir Polly. Gusto na nga natin ng 6 games para 7 AM pati 8 AM matapos yung last series, eh. Pero yun na nga, sino ba ang ating player of the game dito, Direk? Ipakita mo na. Sino ba yan? Walang iba ko hindi si Save sa kanyang pang si Save dito sa ring master niya. Sobrang annoying din talaga. Yung snowball save, hindi pa natin masyadong makita eh. Pero yung escape hack, parang laging sakto eh, no? Yung pinagagawa dito ni Save sa ring master. And yun nga. Ubus talaga ang pera na sumbay ng Pinoy. Sabi ko si Save, pag natalo na kayo first game, huwag na kayong bumit. Sino ba kasing gusto lang maglabad? Puso na lang. Patalo nga kami game, hindi na kami naglapag eh, no? Pero guys, next series, abangan nyo, no? Medyo ano lang din, bantayan nyo lang din si Jules, baka mamaya pumikit, i-screenshot nyo na lang. Madaling araw. I-ready nyo na lang yung Two screenshot. series. Alam mo na yun eh. Di ba ka natulog si Jules? Nakinig sa suggestion natin. Di ba? Baka matulog si Jules. Yun na nga, no, mga bossing. Doon na tatapos yung ating second series. Ipakita mo na nga, Direk. Meron pa naman silang aabangan dito. Nakalimutan ko kasi kung itong third series natin dito. Pakita mo na yan. I think mga 0-1 naman din Iyan, to, no? yung sarap naman ito, Tundres. Hindi ba? Tingnan mo naman yung ads niya, no? Ayan nga yung mga abangan nyo pa dito sa may stream in natin, yung Tundra versus Yellow Submarine, Gising pa si yung Jules last dyan. series. Tundra Yellow Submarine. Ito gusto ko to, yung Yandex versus Mouse. Diyan delikado si Jules. Yan. I like it. I like what I'm seeing. Di ba? Sir Palok, I like what I'm seeing dun, ha? Sa dulo. Nasa dulo ang tamis, and yan na nga, no, mga bossing. Pero kami ni Polly dito, mukhang kailangan na namin mag-break and magpaalam sa inyo. Pero tambay lang po kayo. Stay tuned para sa third series. Magbabalik po kami dito sa may Kuya Nick. Ako gusto laro. Ako gusto kinig musika. Ako gusto nood apoy. Wala na apoy. A few moments later. Yan! Stand mo dalawa, ako.
Push ako taas. Stand. Ah. Pinoy ako, Pinoy tayo. Apoy, ganda apoy. Huga, huga, huga! To everyday gadgets. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Ako gusto laro. Ako gusto kinig musika. Ako gusto nood apoy. Wala na apoy. A few moments later. Ha! Ha! Yan! Stand mo dalawa. Ako. Push ako taas. Stand. Ha! Pinoy ako. Pinoy tayo.
Apoy! Ganda apoy! Huga, huga, buga! To everyday gadgets. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as ColorSense and LightSense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Ako gusto laro. Ako gusto kinig musika. Ako gusto nood apoy. Wala na apoy. A few moments later. Yan! Stun mo dalawa. Ako. Push ako taas. Stun, stun, stun. Ha? Pinoy ako. Pinoy tayo. Apoy, ganda apoy.
Huga, huga, huga! To everyday gadgets. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as ColorSense and LightSense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Ako gusto laro. Ako gusto kinig musika. Ako gusto nood apoy. Wala na apoy. A few moments later. Yan! Stun mo dalawa. Ako. Push ako taas. Stun, stun, stun. Ha? Pinoy ako. Pinoy tayo. Apoy, ganda apoy. Huga, huga, huga! To everyday gadgets.